Okay, balik ta mga higala, no? So amo mong giawhag nga mo padangat sa inyong mga mensahe pinaagi sa ato ang mga numero, no? Mao kini 256-1679 baka sa 255-5754 nga to ang pagtuki mobile ang numero 0933-521-2934. Okay. So di na tulunganon nato dayong pasultihon, no, si Engineer Ricky Morillo ang kasamtangan project engineer sa Rafi Ido. Engineer, una sa tanan, taga-economy o update, no? So far kay si kaganina si Sir Victor nag-mention naman siya nga doon nantay ongoing project, no? Labi na gyud sa kanang typhoon stricken area. Yes, engineer, kumusta? Unsa may imuhang ikapaambit karon buntaga? Yes, Sir Tats. Kining post Yolanda School Rehabilitation Program sa Rapi, ang coverage area ni niya mao ang 3 municipalities sa Bantayan, which is the Madrideos Municipality, the Bantayan Municipality, ug ang Santa Fe Municipality, ug ang municipality sa Daan Bantayan. Unya, Sir Tats, as mentioned ni Sir Vic Integ, duha ni siya ka-component. Sa katong mga minor damages, nag-repair lang taani. Which is, sa atua, we repaired 58 classrooms nga minor damages. While sa katong mga major damages classrooms, ang atong gibuhat ani Sir Tats, ato gisang totally demolish and then build yuta og new construction. Okay. Mga more or less mga 138 classrooms ni Sir Tats nga atong newly built. 138 okay. Classrooms. Nag-start ni sila Sir Tats pagtrabaho ato lang siyang April 16 kining tuiga. Okay. And then ang target nila nga completion mga second week sa August. So for those schools nga nahuman na sa June, pwede na to sila magamit sa mga bata. Okay. While for other schools nga mahuman pa sa July o sa second week of August, kami sa Rapi kauban sa Metapil, which is our contractor, nagbutang tag mga makeshift classrooms nga pwede nilang magamit while nag-ongoing pang for the meantime, ongoing pang atong construction. So as for accomplishment to date, naanata sa 52%. 52%. Yes. All overall right. completion. Overall completion. So gitarget na sir by second week of August. Second week of August. Mas totally completed na. Pero there are already classrooms nga nahuman na kay more especially katong nauna. Repair lang. Repair lang. Repair lang. So pwede na to dahil magamit sa mga bata regardless nga wala pa nato siya ma-turnover. Ang atong mang purpose precisely nga ato siyang ipa-contract out para magamit dayon sa mga bata ug dali dayon siya mahuman. Yeah. So makaingon ta sir nga karon sa pagbukas nanay pipila ka mga nagamit na nga mga schools. All right. Hopefully mga by the end of June naananta sa 80%. So gamay na lang gyud ang mga classrooms nga remaining for July and August kato ng mga new building na. Sir, unsa may mga factors nga paspas man ang inyuhag yung pag-repair, paghimo sa mga bagong schools, matud pa ni Sir Intiga ganina on the side sa government. Ngano mang di man ni siya mahimo, no? Anong naaman ni siya labi na sa gobyerno ang kahinay while kamo sa private sector mas paspas man. Unsa man kay mga imong nakita sir nga maayo kang buhaton haron kini siya? Ang amo yung gibuhat ana Tats is because tungod sa kadako sa iyang coverage, amo siyang gibay cluster. So sa kini nga Pusilanda nato naka-come up ta og 10 clusters para ma-divide nato ang mga eskwelahan nga repair. Dili lang siya ma-limited on one contractors. Padagan ang contractor nga mo implement per cluster. So simultaneous ang iyang implementation. Okay. Unlike kung giwan cluster na nimo siya, so most probably usara na siya ka contractor ang makatrabaho. So what we did para ma-divide ang scope of work, amo siyang gi-clusters. So para let's say 2 clusters, 1 contractor. So kining kahintang nato ron diri sir sa nahog manig upat na ka lungsod, pila ka cluster na siya gi-divide niya? 10 clusters. 10 clusters. So simultaneous na. Simultaneous implementation. Wow. So mao na nga ma-hit gid nato. Yes, mao nang purpose nato nga ning debate sa regular gid nato nga SRP process para lang nga
ma-address din nato ang issue sa need of classrooms due to the Yeah, kay Typhoon kini siya Miranda. nga case mahugta og special case ni siya, no? Special case so, ni siya. mo na nga naay gamayng deviation Yes. just to expedite Yeah. sa pag-construct na to, no? Okay. Yes, Sir, sa katapos ang pangutana, unsa may mga next steps na to ani after aning kuan na to? After sa Programa. Yolanda, kay kini man kung atong school rehabilitation program tats namugna na ni before pa sa Yolanda. Mm. So it doesn't mean nga mainikahuman nato ning push Yolanda nga school rehabilitation program, maundang na sa Mahunong ta. So, mupadayon. Magpadayon lang gyapon ta sa atong school rehabilitation project where in fact naa na gani mi target yearly nga mo repair mi og 300 classrooms a year. Mm. Oh, 300 classrooms. Mo na ato ang regular nga project. Yeah, for the regular nga school rehabilitation project sa Rapi. So, okay. magpadayon ta, even nga mahuman na ning atong Pusyulanda nga school rehabilitation program. Okay. So, engineer, daghang kayong salamat sa imuhang pakig-uban. Ha? Kay murag na jud kay importanteng lakto nun. So, salamat kay sa mga information nga imong gihatag hinaot nga magpadayon ni unya sa matud pa sa imong gingon nga matabangan gyud nato ang mga estudyante in town nga ningana og mga schools, no. So mahinaot unta ta nga dili lang dinhi sa Cebu, no, ang inyong matabangan unta sad sa ubang mga region. But for Cebu, sir, daghan pa gyud kayo ang panginahanglanon, no, Yes, sa pagkakaron. Yes, daghan pa gyud kayo ang need mo na nga gi-increase na mo ang among target per year para ma-address nato ang ang grabe nga need sa repair sa atong mga classrooms. Other than that, we even reduce we even changes our counterparting scheme para lang for those LGU nga dili maka-avail ani nga school rehabilitation project. As we all know, Sir Tats, kini atong regular nga school rehabilitation project nato is a counterparting scheme. So it's ang RAPI will only provide the materials while the LGU will provide the labor Ang counterpart. labor counterpart. So for now, para katong mga LGUs nga low class, low income LGU maka-avail ani nga school rehabilitation program, among gi-adjust ang atong counterparting scheme. For the first class municipality, mas daghan man siya income, gi-retain nato ang 30% nga material. 30%. 30% of the material cost, which is the labor cost. Okay. For the second class The second municipality, class. gi-reduce na to ang atong labor counterpart, which is 20% of the material cost ang ilan na lang i-counterpart. Okay. And then the remaining 10%, ang RAPI mo download ana ngadto sa LGU. So murag ning tabang So, tao. subsidize po ning ang subsidize ta ang RAPI for the labor. For the labor. Para lang nga maka-avail sila ani. While for the third class, fourth class, o fifth class municipality, 10% na lang 10% na of lang. the material cost ang ilang i-counterpart. So ang remaining 40% of the material cost, RAPI again will subsidize. So normally magod ang atong material cost per classroom is 500,000 normally. So if the third class municipality will counterpart for the school rehabilitation, ang iyang counterpart per classroom is only 50,000 na lang. 50,000 Ano lang. na lang kagamay. So hinaot ko nga katong mga LGU nga nakabatian ning atong programa karon, maawhag sila nga kung pwede mo-avail na sila ani nga Sir, karong tuiga, rehabilitation program sa naa pa ba slot for, basig na ay nakadungog na to karon, naa ba slot pa for this year? For the regular ni, kaning atong Yes. regular ni. Oh, natay slot for this year. Open pa kayo ang atong slot. When fact nagsige pa mig pangita o kinsa pa tong mga LGU nga willing mo-avail ani nga school rehabilitation project So sa sir, RAPI. unsa man nato pagkuan kung naa sila mga queries kinsa may ato ang pangitaon, unsa man sa man pag-contact nato? Aside sa ang mga engineer sa RAPI mo personally gyud og visit sa kada LGU para lang gyud nga kami na gyud mismo mo tok-tok sa pultahan sa mga LGU para Mo lang na gyud, mo inadto. para lang gyud Alright. nga maano nato ma-address lang gini nato or ma-achieve sa ang among target nga 300 classrooms amo ni tanang bisitahan tanang mga LGU para to inform them nga naa na tay bag-o nga proseso nga ni reduce na ta sa atong labor counterpart. Or if not, if dili sila mabisita, then they can call us sa RAPI Yeah. at 418-7234 local 207. Okay, again, atong balik ko na ang numero 418-7234 local 207. 207 unya pangitaon lang si
Pwede ako lang pangitawan or Okay, kinsa nga mga si engineers. Engineer Ricky Morillo or mga engineer, no? Mga engineer. Na sa Rafi. Okay. Yes, sir. So daghang kayong salamat Engineer Ricky Morillo, no? Ang ato ang project engineer sa Rafi Ido. Okay, so ma'am, kumusta man, no? How will the condition of the schools affect the learning of the students, ma'am? Sa pagkakaroon, di pa ginato makita ang ilang performance kay gasugod pamanta. Pero ang mga maestra karon naning kamot nga makakaton ang mga bata. Pananglitan, ang mga maestra ready na sa ilang pagtudlo sa mga instructional materials, sa Okay. strategies, aron masibot ang mga bata pagpaminaw sa leksyon. Nya masibot ang kabataan nga dili gid sila mag-absent, maminaw o para makakat-on ang mga learners nato. Kani nga Rafi, doon na ni sila gani project nga makatabang sa mga bata kanang nila bugsay. Nagunan nila niya. Instructional materials na nila nga para sa grade 3. Kana siya bang damguna ni President Abuites, President Roberto Abuites. Bobby Abuites na ang iyang tumong murag usa ka tawo nang andoy na bugsay nga makabot ang iyang pangandoy. Okay. So kani mga bata kanang gingalag bugsay mao na mo connect na sa tanang subject area doon na siya literacy pagbasa ug pagsabot. So makatabang na ila po ng project nindo. So mga values, ma'am, ang gisgutan diha sa tanang maong subject area inclined to values man na. Siya. Ma'am, unsa ka importante, no, ang intervention both public and private institution diha labi na gyud sa pag-rehabilitate sa atong mga schools. Kita karon nagtinabangay jud ta. Ug moingon kag public, ang public isig tabang nahibaw ba mo nga pag kayulanda diri sa norte ang mga other divisions nga wa kay maigo ning adapt sila ug eskwelahan nga mutabag atop sila mo angkon na ng eskwelahan na mo atop so kani mga private sad ning tabang sad sila so importante kay na sila nga magtinabangay ang private schools ang karon lang do na tay problemang gamay kaning mga bata gikas private school nga wala gi in town kabayad di na makabayad malhin diri sa public so mao po netong problemang gamay kay di lagi ma-release ilang records. So, ang amos ang gibuhat, wa magid may balibaran. Dawaton gid ang bata, pero taga-grace period ang ginikanan, nga kinahanglan, mabayaran to nila ang ilang obligasyon sa private schools aron ma-release ang records. Kay, natural, ilang bayaran, kay ang private baya, ilang facilities, ilang maestra sila gabayad. Tinod. So, nagtinabangay lang gid ang tao ng private o public schools para katuyuan sa edukasyon sa tong kabataan. So karon ma'am makaingon ta nga sa mga maayo nga mga balita, no, labi na gyud sa mga eskwelahan nga napiktahan dito sa norte, ma'am. Makaingon na ta nga kanang kamo diha sa kabahin sa DepEd, makaingon mo ka murag makaginhawa ta gamay tungod kay na-address, no, ang atong panginahanglan sa classrooms. Abi ni mo tats pagkahitabo among direktor murag minus og pahuay kay sigilan jung pangitag paagi nga masulbad kay mo open god pag kahugno pag bagyo to kaming tanan man toy klase kaming tanan impake hala kaming tanan donate ko to sa among ihatag ang among direktor ngadto siya sa bugunang hatag dito mga pagkaon. So naning kamot yung dawat siya kutob na i-donate. Alabi na mga classroom, mga instructional materials para lang yun atong mga kabataan. So kaming DepEd kutob sa mong mahimo, amo yung gihimo para magmalampuson ang edukasyon sa atong kabataan. Ma'am, naa sa linya karon si Elson Ibanez, ang kasamtangang school principal sa Maya Elementary School. Mr. Ibanez, mayong buntag? May buntag, sir. Ay, sir, kumusta? Kamo diha sa Maya, unsa may kahimtang na karon labi na gyud sa school opening, no? Atong Lunes. Kumusta man, sir, ang kahimtang ninyo diha karon? Medyo kuan man, sir, sa opening, smooth man, unya half side, then medyo recover na medyo may diri sa Maya. So, unsa may mga kondisyon karon diha sa inyong mga eskwelahan? Sa pagkakaroon, ongoing man ni ang tining project sa Ramon Abuites Foundation. Wa pa ginoon magamit ang mga rooms pero medyo
napunan-punan pero dako pa dyan may kuwang sa mga room, sir. So karon mga pila pa kabuok sa bag-ong gi-kuan sir, sa bag-ong gi-repair og nasa kay bag-ong gi-construct diha? Oh, doon na sir, nga kuha ni siya, ang construction sa Rafi is 10 classrooms, sir. 10 classrooms. So all in all, murag apil na tong gi-repair, mga pila ka classrooms ang naa karon diha nimo sa Maya nga nagamit. Kuha, sir, ang nagamit na mo ron is mga kuha na ni ka classroom, sir, is mga 14. 14. Sawa pa ang bagyo, pila ka rooms ang functional? 23, sir. Oh, so dako-dako pag yun ay kag balanse. Nga. Kanang pagkakaroon ng akong gibuhat is ang akong grade 1 o grade 2, ako wala isang dito shifting. Kay 4 classes man siya, unya magi-available pa nga rooms. Unya ang akong grade 3, ako wala sang pa kining klase diha sa among covered court o doon nami 10 pod hasta ang akong kinder. Nya sir, kumusta man unsa man ni nakaapektar sa pagtuon sa mga kabataan no ni kining kakuwang nimo diha sa imong classroom so nya uban naa pa diha sa makeshift? Medyo little bit so sir kay ang mga bata although dako nga 10 pero init doon para sa mga init man na kayo sir, di ba? Init sa kayo niya. Sa covered court pod, although na siya atop niya, open man niya. Sige pa man sa construction, medyo kanjud, hamper jud ang klase sa mga bata niya. Usa pa sa der, kuwang sa gini sa kuwan doon, nagkuwang sa misa church, mga lingkuranan. Okay. Nya, kumusta man ang mga maestra? Giunsa man nila na pag-manage ning kahimtang karon diha sa inoon nangita gyud nagmaagi ang maestra nga pangyud ang mga bata nga ang learning sa mga bata, ang pagtudlo sa mga bata maayod. Kanta silang mga activities. Init tuod ang tinintent pero naging mo sila activities nga ang bata murag di kay ka-feel sa kainit, murag lain-lain nga mga kuan nilang gibuhat. Sir, kumusta man ang support sa mga ginikanan o sa mga kadagkuan nato diha sa gobyerno? Sa mga ginikanan sir, okay kayo. Gani sa pagkakaroon ang among PTA magpa-deliver ron og 50 karong sunod semana, 50 ka answers nga worth of tag 700 pesos ang usa. Nga para i-augment na mo sa mga kakuwangan sa church pero dako pa jud kuwang. Okay. Sir, unsa man sa katapusan sir, unsa man ka importante no ang intervention sa public o private institutions labi na gid sa pag-rehabilitate sa inyong mga eskwelahan? Dako sir o ang intervention sa private o sa ato sa gobyerno dako gyud kayo natabang sa atong mga kabataan, sa atong mga magtutudlo nga mahatagan og maayong edukasyon ng mga bata kay at least man lang nanay mga rooms na i-construct masud na sila og amugaway nga ining mga rooms aron nga ang ilang pagtuon, ang ilang sang learning nindot ba. Kay nindot ang gyud ang learning environment kon ang mga rooms half-side food niya nindot pod tanan. Sir, sa katapusan ang imuhang mga sa imuhang mensahe no alang sa atong mga suking tigpaminaw labi na gyud diha sa mga kaigsuonan nato diha sa Northern Cebu nga naapektahan sa Super Typhoon Yolanda. Alang sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Northern Cebu, katong naabot sa ato nga katalagman nga Yolanda, dili to nato isipon nga ining negatively ato tong himong positive ato himong tong challenge nga tungod sa Yolanda maninguha ta sa makarecover ta unya magpasalamat ta sa atong mga donors labi na gyud sa Ramon Abetes Foundation nga ubay-ubay gyud sila nahatag ng mga standard nindot nga classrooms para nga pining makatabang sa atong mga kabataan nga makakuha siya og mga edukasyon. Sir Elson Ibanez, daghang kaayong salamat sir sa imuhang pakig-uban kanamo karong buntaga. Daghang salamat sir. So mga higala mo kato si Sir Elson Ibanez no, ang school principal sa Maya Elementary School dito sa Daan, Bantayan. Okay, mo break na ta.
Gipahibaw ba mo nga gimanakbanang adunay 21 milyones ka estudyante sa pampublikong elementarya ug high school ang mo-enroll karon school year 2014 to 2015? Kini matud pa sa datos nga gipagawa sa Department of Education. Gimanakbanang 1,796,566 ka estudyante sa kindergarten, 13,324,349 sa elementary ug 5,805,047 sa high school. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Nipagawas og dulan sa 9 milyones nga liso ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR Central Visayas isip tipik sa National Greening Program kun NGP niini. Matud ni Isabelo Montejo, DENR 7 Executive Director, nga mikabat nga to sa 79% sa 11 milyones nga kinatibuk ang tinuig nga tumong sa rehiyon ang mga lisong natanom. Sa 8.8 milyones nga liso, 2.5 milyones niini gikan sa Cebu Province, 2.2 milyones gikan sa Bohol, ug 4 milyon usab ka liso ang gikan sa Negros Oriental. Tumong sa NGP nga mapalambo ang kalasangan subay sa National Greening Campaign. Sa laing balita, magtukod og lain pang duha ka Crisis Intervention Units kun CIU ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD Cebu aron mo suporta sa mga operasyon sa ubang opisina sa syudad sa Sugbo. Tukuro ng duha ka CIU sa mga syudad sa Karkar ug Danao. Tumong niini ang pagpalapad sa implementasyon sa Assistance to Individuals in Crisis Situations kun AICS usa sa mga serbisyo sa DSWD ngadto sa mga nanginahanglan. Lakip sa mga tabang nga serbisyo sa CIU mao ang transportasyon, medical, burial, pagkaon, edukasyon, referral services, counseling ug rescue operation. Unahon pagtabang kadtong mga kabus nga pamilya kinsa anaa sa listahan o sa National Housing Targeting System for Poverty Reduction. Gipahibalo usab nga makapahimulos lang ka usa sulod sa 3 ka bulan ang usa ka kliyente. Sa katapusang balita, giingganyo sa mga nagpalayo sa Violence Against Women Crisis Intervention and Referral Center ang mga kababayenan nga biktima sa pag-abuso nga modangup sa ilang buhatan aron mahatagan og igong tabang. Kini ang pamahayag nga giluwatan sa Vicente Gulyas Memorial Hospital Administrator Tricia Gulyas subay sa networking forum nga gipahigayon dili pa lang dugay. Tumong sa maong forum nga mas daghan pa ang makabenepisyo sa ilang serbisyo, pinaagi sa tabang gikan sa multisektoral nga grupo ug mga nagkadaiyang profesional. Lakip sa serbisyo sa maong referral center mao ang kabahin sa medical, psychological, legal, temporary shelter, livelihood, spiritual, security, safety ug uban pa. Gitambungan ang maong forum sa mga nagkalain-laing profesional sama sa doktor, abogado, psychologist ug uban pang government officials. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Chichi, mayong buntag. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Okay, balik ta mga igala. Dugang announcements. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki will have a new segment called Barangarbo. In Barangarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph. Some of the recent topics of community are now on how to become a modern-day hero, youth's role in nation building, and are we ready for the new normal? For inquiries about community, you may call or you may email at rafi.org.ph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. Okay, na itong caller? Sige. Good morning. Hello, Maing Buntag. Hello, Maing Buntag. May buntag.
Okay, si kinsa ni? Si Jelly Abelia. Yes, Miss Jelly, good morning. Yes, Miss. Tubag ko sa atong pangutana. Sige, Miss. Go ahead. So proper and well-maintained classrooms are highly recommended for students in learning, for them to concentrate their minds on their lectures and be attentive to each of their classes. Despite the issues nowadays, like overcrowded or overpopulated classrooms, clean and neat environments will prevent them from being distracted to the unnecessary and could help them focus more in class, making school the best place to learn. Daghang kayong salamat, Miss Jelly, no? Si Abelia, no? Mo to ang caller. Okay, nasa tayo ni Tampo sa ato ang Facebook account. Gikan ni Abi Lastimosa, ningon siya. Nitubag siya sa pangutana nga how important are proper classrooms to a students' development. Ningon si Abi Lastimosa nga proper and well-ventilated classrooms are a must for school because students can execute well to the class and become attentive in class participation. Also, a clean environment inside the classroom could help students healthy and fun learning in school. Matod ni Zian Orbiso, we need classrooms that are closed out of disturbance and noise. We'll learn well if we have proper classrooms. We can focus our lessons when we have a comfortable environment in class. The tendencies of the rampant unavailability of classrooms are students will lead on getting tired to report in class. Unya, ningin sa siya, absences will also occur. Cutting classes will happen. If this will not be given attention, much future will suffer. Sad, but that is the reality. Nya, ningon sa si Roxanne Taj Katadman, may nungdanon ang pisikal nga kahimtang sa tulunghaan alang sa kalambuan sa estudyante. Kini tungod kay kung mas komportable ang iyang kahimtang, mas makahatag siya og daghang atensyon sa klase ug leksyon. Kung huot pod kaayo ang atensyon sa klase ug leksyon, kung huot pod kaayo ang tunghaan o classroom, mas maglisod ang estudyante sa pagkat-on sa iyang mga leksyon. Hilabi na kung daghan pod sila sa usa ka classroom. So muna no ang mga tampo sa ato ang mga kaigsuonan sa ato ang Facebook account. Okay, gamay na lang gyud mga higala nga to ang oras ato laning basahon no ang gi-text no sa atong kaigsuonan. Nag-ingon usa ka concerned citizen, nagpadayon ra ang problema kaniadto. Ang kakuwang sa classroom magtutudlo og amutan. So mo ni ang iyahang comment ma'am no sa ato ang concerned citizen. Tinuod ba gid ni ma'am nagpadayon paghihapon ang naagid ana kay ngano una sa tanan nagkada tuig gatubo ang atong populasyon sa enrollment. Ngano tungod kay katong taga bukid sa ibabaw mga naog diri syudad kay lagi niya ang trabaho. Natural gado nila mga bata so are pa eskwela so motubo na pud enrollment. Duga na pud tag classroom, duga na pud tag maestra. Unya ang mga estudyante diri private nga murag galiso na managan normal lang na. Correct. So di man na sa usa ka pagpamilok atong buhaton mabito na karon atong gisibya kinsa tong dunay dahang malumo nga kasing-kasing o dunay dahang kwarta muhatag sila budunit sila sa kana mga classroom mga lingkuranan kay mao man na magtinabangay man ta di man lagi ta mo dito sa dayag kuwang mao kini tinuod kaning classroom usa jud ni importante nga ang bata makaton pero kay ni man lagi tagidang ato man gidawat ang mga bata ato jud pangitaag pagi inong tampo nga pasensya lang tagamay kay sa Agosto Hulyo naa na gid ato mga classroom. Ma'am na kay bang importanteng pahibalo nga to labi na gyud sa imuhang mga teachers. Ako pa'y bawon ang atong tigpaminaw karon kung doon na ka mo'y problema bahin sa edukasyon, sa pagpa-enroll sa inyong mga bata, ang Department of Education sa regional office sa Sudlon, doon na kami gingalag public assistance station uplan balik eskwela. Okay. So ga-duty gyud ning amo mga kaubang supervisors gi-relibo jud may hantod gikan Lunes hangtod Domingo. Mungadto mo kay amo mong atimanon. Tawag lang sa telepono 414-7366. Usbon ko 414-7366. Kay amo kamong pagatubagon ug amo kamong tabangan. Ug ikaduha,
mga gilikana, nagsugod naman na tong klase, timan kamujoy unang, mo atiman sa inyong mga bata, arula makareport sa ilang klase sa saktong oras. Kaya ugaton na sa mga maestra, kadton po mga maestra mo atiman. Dr. Matilde Mayonila, ma'am, daghang kayong salamat ma'am sa imuhang pagtambong no nining ato ang programa dinhi gyud sa studio. Kuyog sad sa imuhang kapikas. So daghang kayong salamat sa inyong presensya karon. So mga higala, gamay na lang gyud kay atong panahon. Nining ato ang tulumanon manghinaota nga nakahatag ninyo og gamayng kasayuran no. Labi na gyud sa ato ang pagbukas sa klase og kahimtang sa atong mga eskwelahan no diha sa labi na gyud sa mga naapektahan sa bagyo dito sa Northern Cebu. Okay mga higala, wala na kay panahon og dinhi natapos ang tulumanon sa ngalan sa kumakauwanan sa buhat si Miss Roxanne, ang ato ang program manager kang Sir Chris nga na diha sa technical og sa ato ang mga OJT no nga mga estudyante gikan sa Palumpon Institute of Technology, sila si Miss Resty May Itak, si Sherry Said or Sherry Sadi P. Tagolino og si Jenelen P. Abienza no sa taga Palumpon Institute of Technology og ingon man sab sa ato ang kuyog po dinhi gikan sa University of San Carlos si Miss Jelly C. Abelia. Mga higala, walang itay panahon og dinhi tapos atong tulmanon. Hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw og istasyon. Mayong buntag, mga Bisaya. Kahibaw ba mo nga daghang mga pulis ang gipakatap sa pag-abli sa klase niadtong Lunes, Hunyo 2? Gipakatap sa Cebu Provincial Police Office kung CCPO ang 300 ka mga pulis niini alang sa peace and order ug ang pag-asikaso sa traffic ngadto sa 50 ka mga lungsod ug syudad sa probinsya sa Sugbo. Subay niini gipahibalo ni CPPO Director Noel Gilyamak ang malinawon nga pag-abli sa klase. Kini si Pagtuki Roxana katod di mga gagmay